Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Itong napakagandang balita ito galing sa isang channel na Global News ang tawag. Thank you so much for the video na bigyan natin ng reaksyon. Ito ay nagsasabi kanilang analysis kung bakit inaagaw ng China ang WPS at bakit ang Amerika ay talagang pinoprotektahan ito ang WPS. At hindi lang Amerika kundi mga kaalyado nating bansa katulad ng Australia, even Canada na malayo na ay nandyan sumusuporta sa atin, Japan, Taiwan at iba pang European countries. Well, ayon dito sa Global Lens report ay ginawa ng Amerika ang pagprotekta sa WPS against sa panghimasok o itong pang-agaw ng China diyan dahil nga mayroon pala talagang hindi lang isa yung nagsabi, hindi dalawa, tatlo, napakarami palang nagsasabi nito na we have a massive natural gas deposits in WPS. Lalo na siguro diyan sa Baho de Masinloc kasi yan talaga ang pinag-iinitan na isla ng China, ang Baho de Masinloc. At nung nakaraang linggo, di ba? Ang dami-daming mga research vessel na nagkumpirma sa Baho de Masinloc kung anong meron at China lang ang nakakaalam niyan. Well, atin pakinggan itong napakagandang balita galing sa Global Lens channel. Tungkol ito sa sinasabing massive natural gas na nandyan sa ating teritoryo sa WPS na magbigay ito ng suporta economically in the future, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asia dahil ito ay makapag-produce ng massive trillion of barrels and a trillion worth of natural gas, minerals, oils at iba pa na klaseng mga minerals na makukuha diyan sa WPS. So ito ang video. According to various estimates and studies, the region holds massive reserves of natural gas and other resources that could play a major role in the country's future energy security and economic development. Recent developments have brought renewed attention to the strategic importance of these reserves. The United States Navy has increased its presence and cooperation with Philippine forces. While both countries have emphasized their commitment to freedom of navigation and the protection of lawful maritime activities. The issue has become increasingly important because energy demand across Asia continues to rise. Governments are looking for ways to secure long-term supplies of natural gas, and the waters surrounding the Philippines are considered one of the promising areas for future development. Officials from Washington and Manila have repeatedly stated that they support international law and peaceful resolution of disputes. The Philippines has been working to expand exploration efforts and attract investment into its energy sector. Okay, at yung natural gas na nandyan sa ating WPS ay kung ikumpara daw natin yan, ang crude oil na makuha diyan at natural gas na makukuha, kung ikumpara natin sa mga malalaking international producers ng langis, ay pangalawa ito sa Saudi Arabia sa dami. Kasi bilyonis bariles ang meron diyan. Hindi, trilyonis pala. Bariles ang deposito ng estimated yan ng crude oil at tsaka yung mga natural gases na makukuha din. Ang yaman-yaman ng WPS pala, mga kababayan. Ang problema nga dyan ay, ewan ko lang kung problema ba talaga na ang gobyerno natin na hindi kayang magmina dyan. Bakit kaya ng Malampaya? Ang Malampaya ay isang semi-government, diba, na kumpanya ng isang business tycoon. Yung may-ari yata ng Billionaire Channel, yun ang may-ari ng Malampaya, hindi ko tiyak. Okay mga kababayan, kung ako ang gobyerno, ay gagastusan ko yan. Ngayon, kung kulang ng gagastusin, ay bawasan ko ang sweldo ng mga senador at
iba pang opisyalis ng gobyerno, kongreso. Yang mga ano kasi na yan, departamento, ay ang lalaki ng sweldo ng mga ano dyan, congressman at senador. Imantakin nyo, isang session lang pala sa isang araw, 25 million ang budget ng mga senador na yan eh. Iwan ko lang sa kongreso kung 25 million. At sa isang buwan ay aabot ng nasa 700 plus million ang nakukuha sa kaban ng bayan dahil sa session-session na yan na palaging away-away lang. Di ba ang tagal-tagal na, 2 years na ako nag-vlog ng mga ganito. Ibig sabihin 2 years na rin na nasasayang ang pera ng bayan dahil sa mga away-away din sa Senado. Imbis na mag-usap tungkol sa mga batas, anong magandang bagong batas, pinag-usapan ay away-away. Walang kakwinta-kwinta. Kung mag-aaway sila, dapat wala silang honorarium sa araw na yon. Walang ibibigay sa kanila na allowance. Bakit ang laki-laki ng allowance? Kasi sila rin ang gumagawa ng batas na meron silang allowance bawat sesyon. Anong gamit ng sweldo nila? 'Di ba? Anong gamit ng sweldo ng mga senador at congressman kung hihingi pa sila ng mga honorarium? Napakatuso talaga na pag-iisip. Kaya ng gobyerno ng Pilipinas sa palagay ko mga ka-Golden Boy, kayang-kayang gumawa ng exploration at pagmimina diyan, pag-drilling diyan ng langis at ng natural gas. Of course, marami naman tayong makuhang mga eksperto diyan galing sa labas, parang advisor kung paano ang gawin, mga ininyero na gumawa rin ng mga ganyan. Maraming consultation, maraming makonsulta na mga engineer at kumpanya tungkol sa mga oil rigs na yan, oil drilling. Kaya hindi na yan mahirap. Ang mahirap kasi ayaw ng bawat opisyalis ng gobyerno, ayaw ng senador, ng congressman na mabawasan yung kanilang mga pera, yung kanilang sweldo. May sweldo na nga, meron pang honorarium sa bawat sesyon. Ngayon ko lang nalaman yan eh. Sa bawat sesyon, meron pala silang tig 1 million mahigit sa bawat isang senador. Ewan ko lang sa Congress kung magkano ang kanilang per sesyon. Kaya napaka-unfair yan sa mga mamamayan, mga negosyante na nagbabayad ng malalaking buwis. Okay, so balik tayo dito sa Global Lens sa napakagandang balitang ito na malaking deposito ng langis at natural gas diyan sa ating WPS. Leaders in Manila have stressed that developing domestic energy resources is essential for reducing dependence on imported fuel and strengthening national energy security. Natural gas has become especially important as existing supplies from the Malampaya gas field gradually decline. Energy experts believe that new discoveries and future projects could help meet the country's growing electricity demand. This has increased interest in several areas within the Philippine Exclusive Economic Zone. Reports and studies over the years have suggested that the broader region may contain enormous amounts of natural gas and other resources. Some estimates have placed the total value of these reserves at around $26 trillion. Ayan, so napakalaking halaga meron, di ba? Estimated of 26 trillion yan, trillion dolyares. Times 60 sa peso, di ba? Kaya napakalaki ang sabi nga ng mga eksperto diyan kasi sa future of course mauubos din yang mga langis diyan sa Middle East. Mauubos din yan. In 100 years ay mauubos din yan. Mayroong katapusan yan. At yung paglipat ng mga langis na yan ay mukhang tumagilid yata ang mundo at nalipat sa Pilipinas. At kung mangyari yun, tayo na yung magiging mga parang hari. Tayo na yung kukuha ng mga katulong galing ng Middle East. Mga katulong natin ay taga Middle East na, di ba? Nasa ngayon, ang mga katulong ng mga taga Middle East ay mga Pilipino, nire-rape pa yung iba. At ang mangyayari na ay mabaliktad ang mundo, Pilipinas na naman ang kukuha ng mga katulong doon sa Middle East. Nabaliktad ang mundo, mga kababayan. Kung mamina ito ng Pilipinas, nandyan na nga di ba? Nandyan na, bakit hindi minahin? Bakit balita natin, partnership daw tayo sa China, which is mga ulupong, di ba? Pakainin mo yan sa palad, pati siko mo, tutuklawin Hanggang liig at ulo mo, uubusin talaga ng China na yan. Kasi ang enerhiya
yan yung magbibigay ng power sa isang bansa. Hindi lang domestic power, kundi military power. Kasi gagamitin sa mga barkong pandigma, helicopter at kung ano-ano pang sasakyan, di ba mga kababayan? Kung sino ang merong mas malaking pundong langis, enerhiya, in the future, ay siyang makapangyarihang bansa. Hindi lang sa ginto, kundi ito yung tinatawag na, na petro gold. Ito yung mga langis. Katulad ng Saudi, napakayaman na bansa na yan. At hindi yan superpower pero napakayaman. Dahil lang sa oil reserve na meron sila. Kaya sana pag-ukulan ng gobyerno ng pansin itong ating WPS, bigyan ng time para sa mga sesyon kung paano miminahin yan. Hindi yung away ng away. At bayad ng bayad ang taong bayan sa kanila araw-araw. Away ng away lang sila, walang nagagawa. Sabi nga ni Lacson, nasasayang ang 700 million pesos sa 28 days sa panungkulan ni Peter Alan Cayetano. Nasasayang ang 700 million. Kahit isang salita, wala silang pinag-usapan tungkol sa mga batas. At napipindi na itong mga napending na mga batas na dapat i-aproba na. Alright, so kung magpaalam ng mga kabayan, mga ka-Golden Boy, anong masasabi nyo dito sa napakalaging kayamanan na narito sa ating teritoryo na halos ang China ay magpakamatay na? At ang US naman ay of course nandyan para sa interes ng reserbang oil dyan. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bagong subscribers. Malaking tulong ang pag-subscribe sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyong lahat. Hanggang sa muli.